Hindi lang goto ang meron sila dito, meron din sila mga inihaw na liempo at mga silog meals. Yan, libre yan, pwede kang maligo. Kayang bundok yan, no? Sigurado ako, napakadamig sa gabi dito. Hindi kasi ang ginamit nga daw nilang dito yelo, yung pinatigas na buko juice. Good morning, guys. Another day, another ride. Antayin lang natin yung kasama nating si Victor Neri. Makikipag-ride sa atin ngayon si Victor Neri. Ang biyahe nga pala namin ngayon ay sa Mabini, Batangas. Susubukan lang namin na ikutin ang lugar na yon. Pupuntahan na rin namin ang sikat na hiking spot doon. Ito ay ang Gulgod Baboy. Pero bago yon, mag-aalmusal muna kami sa isa sa mga masarap na goto dito sa Batangas. After namin i-meet yung kasama namin, dito kami dumaan sa may highway sa main road papuntang Tanawan. Ang tutumbukin namin kasi ay ang lugar ng Lipa. Pero nagbago kami ng ruta, napagdesisyon na namin na dito na lang dumaan sa secondary road. Ituturo namin sa inyo kung saan may masarap na gotong Batangas dun sa may Lipa. Panoorin nyo lang tong video na to para masundan nyo ang daan kung saan kayo liliko kung galing kayo sa highway. Kung mapapansin nyo, merong Walter sa kanan. Pero ang daan nyo, papunta kayo sa may kaliwa. Kapag nakita nyo na yung Walter Mart, ay simulan nyo ng kumaliwa. At mula dito sa stoplight, ay kakaliwa kayo. Yan, sundan nyo lang yung road na yan. Bali, meron namang isa pang daan dito, dun sa may Padre Pio, kaya lang kasi madalas ang traffic doon. Medyo kumanang kayo ng bahagya dito at sundan nyo lang yung flow ng mga sasakyan. Overlooking niya. At pagkatapos, may madadaanan kayong gas station dito na Gasco. Yung alin? Dire-diretso lang kayo, sundan nyo lang yung road, tapos mamaya-maya may makikita kayong rotonda. Kung mapapansin nyo, puro puno ang paligid kaya sariwang hangin dito. Ito na yung rotonda na sinasabi ko kanina. May similarity ang lugar na to sa BF Parañaque Homes. Palm Ridge. Tapos kumanan lang kayo dyan. Parang kanila Dave ano? At pagkatapos ay kakanan kayo papunta sa road ng San Pedro. Oo. Sa road na to ay dire-diretso lang kayo, tumbukin nyo lang yung Lipa Road Alaminos. Oo. Mag-iingat nga din pala kayo sa tulay na to dahil marami ding nadidisgrasya dito. Ang sahig na to ay gawa sa bakal. Kapag umuulan, madulas ito. Naka-record ako. At ito na yung huling liko nyo. Kakanan kayo dito. Ang tutumbukin nyo dito ay Lumbang. Lapad na ng kalsada dito kaya pinagpa-practice yan talaga mag-drive. Diretso nyo lang tong road na to. Sa pinakadulo ay makikita nyo sa right side yung Babes Gotohan. O doon pa, sa likod. At mararating nyo na ang dulo nito. At dito sa right side makikita nyo yung Babes Gotong Batangas. Maraming nagpupunta ng mga riders dito lalo na pag weekend. At dahil weekday ngayon, walang masyadong tao. Pero kapag weekend, dagsa ang tao dito. Ang kadalasang customer nila dito ay mga riders na katulad namin at mga bikers. Masarap ang goto nila dito. Ito yung goto na walang atsuete. At ang mga sahog niya ay mga laman loob ng baka. Hindi lang goto ang meron sila dito, meron din sila mga inihaw na liempo at mga silog meals. Pwede rin kayong mag-request na palagyan ng utak ng baka. At kapag kumain kayo dito, libre din yung kape nila. Unlimited yung kape nila dito. Uminom kayo hanggat gusto nyo. Ang kape nga pala nila dito ay kaping barako. Meron din pala silang Facebook page. Yan o, sa kanan mo. Pagkatapos namin makapag-almusal, ay tumuloy na uli kami sa aming biyahe. At mula dito ay kakaliwa kami para makarating kami sa main road ng Lipa. Ang road na to ay dire-diretso na hanggang makalabas kayo malapit sa may Fiesta Mall.
Nakabalik na kami sa Batangas. highway. Ngayon, May ano tutumbukin namin ang bayan ng Lipa, Batangas. Dito, tinatahak na namin ang road ng Banay-Banay patungo sa San Jose. Kung pupunta nga pala kayo ng Mabini, Batangas, dito kayo dumaan sa may bypass road. Madali nyo lang ito makikita sa Google Map. Ngayon ay nakarating na kami dito sa stone marking ng San Francisco dito sa Mabini, Batangas. Guys, nandito kami ngayon sa Mabini, Batangas. Tatry lang namin tong loop ng Mabini. Paikot to eh. Ito yung nakita ko sa mapa na para siyang extended island. Tapos itong road na to pwede siyang mailoop. Tatry naman namin itong mailoop. Tapos subukan namin makapunta sa sa Gulugod Baboy. Yung may Gulugod Baboy camp, yung pwedeng mag-camping. Pero hindi naman kami hindi naman kami mag-overnight camp doon. Sisilip lang kami. Konting picture, tapos video ng konti. Yan. Papasok pa lang tayo sa pinaka-starting ng ng Mabini. Yan. Yan. Ito na yung start ng loop natin, guys. Dito tayo mag-start sa kanan. Paikot kasi to. Nakita nyo parang totoon na ito kanina. Kung di tayo lalabas mamaya. Sa aming pag-iikot, wala naman kaming nakitang masyado na tinatawag na astonishing view or spot. Unless na lang talaga kung may mapupuntahan kayong mga resort dito. Hindi nyo rin makikita ang view ng dagat dito, gawa ng mga nakatayong bahay sa gilid. May mga part nga pala dito na medyo mataas yung mga ahon niya. Ang maganda lang dito, walang masyadong mga malalaking sasakyan na dumadaan. At wala ding mga lubak na makikita. At may nadaanan lang kami dito sa gilid ng road, isang spot siya na pwede mo makita yung view ng dagat. Kayang bundok yun, Ay, ito yata yung Tingloy. Tingloy? Ano ba yun? Island siya eh, island yan eh. Kaya may nakita tayong dito, view deck, libreng view deck. Yun, ang island na yon ay Tingloy. Nung nakaraan doon yung may earthquake epicenter. Tingloy, Batangas. Tawid Isla. Magbabangka ka kung gusto mong puntahan. Nagpatuloy na kami sa biyahe. Papunta naman kami sa kabilang side ng Mabini. Pababa naman tayo ngayon. Dito ko nalaman na sa right side pala ay mataas na part ng Mabini. Sa may left side, doon naman yung mababang part. Dito na namin na-experience yung mga sharp curve. Medyo delikado kapag mabilis ka. Dapat magdahan-dahan ka lang dito. Tarik talaga siya. Maya-maya lang nakababa na kami. Dito nakakita kami ng magandang spot na pwedeng pagpicturan. Yan guys. Ito yung pinakamababang part ng lugar na to. Halos kita mo na yung Yan. Hindi ko alam kung anong barangay nakakasakop dito, pero maganda siya kasi kita mo yung dagat dito. Ito yung sinasabi ko mababang part. Yan. Yan, libre yan, pwede kang maligo. Kaya alam, mukhang madumi dito sa shore na to. Dito linaw naman nakita Pagkatapos namin magpicture ng kaunti ay lumarga na rin kami. Ngayon naman ay hanapin namin ang Gulugod Baboy. Habang pabalik ay nahihirapan kaming hanapin yung Gulugod Baboy. Medyo nakakalito kasi yung mga binibigay na direksyon ni Google Map.
So ngayon medyo mainit na at nasa ano na 10:15. Palagi ko isang loop nito, wala pa isang oras. Parang inabot lang kami ng mga 40 minutes kung dire-diretso siguro. Partial ride na hindi yung paspasan. Ano daw? Hindi, doon na lang tayo sa pinagpasukan natin kanina. Tara, sundan mo ako. Oo. Dalawa kasi siya, pre, kabilaan. Kaya alam mo, wala naman daan yung isa doon kanina. At sa pagkakataong ito ay napilitan kaming gawin ang old-fashioned way, ang magtanong. Boss, pwede magtanong, saan yung papuntang Gulugod Baboy? Opo. Sa kabila? Malibatok? Sige po. Sige po. Thank you. Ang Gulugod Baboy pala ay nandun sa may pinanggalingan namin kanina. Yung kaninang binaba nating Matarek, inaakyat natin ngayon. Kasi bumalik tayo dito sa bandang gitna. Dito daw ang magandang daan papuntang Gulugod Baboy. May nakikita ko sa mapa na iba pang trail, kaya lang mga hikers na yata yun. Pero kung may dala kang motor, kailangan dito ka. Maghahati ang daan pagdating dito. Dito pala dapat. Ayan, diretso tayo. Yun, dito pala yun. Diyan tayo nang galing kanina. Ito pala yung isang klase ng daan na pwede yung mga sasakyan. Guys, kung pupunta pala kayo dito, kahit wag mo nang i-loop, wala din kayo makikita sa kabila. Dito na lang kayo, dumiretso na kayo sa kaliwa from dun sa crossing. Kumaliwa na kayo. Yan, medyo padulas lang dito. Tapos dumiretso na kayo ng Gulugod Baboy. Ito lang naman ang pwede nyo puntahan dito. Diretso lang. Residential area na to eh. Puro paakyat. Tapos may madadaanan kayong basketball court. Tapos aakyat ulit. Matarik to, guys. Grabe yung tarik. Grabe yun. Napakatarik. Mukhang taas na nito. Sa mga hikers, hindi yata itong daan. Ito Gulugod Baboy. Yan, nakakita na tayo ng reality. Sa mga nakasasakyan, kung gusto nyo mag-camp sa Gulugod Baboy, dito lang ang daan. Kung camp lang ang habol nyo, yung trekking iba pa yun. Iba pa para sa mga hikers, ibang daan nila. Yung talaga lupa ang dadaanan nyo. Buti na lang at least maganda yung kalsada. Okay, Barangay Nag-Iba to Mount Gulugod. Yan, dandahan, tubig. Lugar na mapanganib sa pagguho. Dito pala yung ano. Mamaya na tayo dyan.
pagbalik. Ramdam ko ng taas. Ayan oh. Wala na ako nakikitang mas mataas dito. Yun na lang. Yung may burol. Grabe, ang ganda ng view dito oh. Kaya guys, kung pupunta kayo na Mabini, huwag nyo nang i-loop sa mga, para doon sa mga riders. Dumiretso na kayo dito sa Gulugod Baboy. Parking here. Yan. Dito kayo magpapa. Hindi na. Gulugod Baboy Park. Yan, dito na nga tayo. Saan pa parking? Ah, dito na sa may puno. Oo, konting lakad lang yan. Ay, maglalakad ka? Doon. Para makita natin yung view kung gusto nyo. Sa mga kapwa ko riders, kung nagtitipid kayo ay huwag na kayong dumiretso dito dahil medyo may kamahalan din ang entrance fee dito. Doon na lang kayo sa nadaanan namin kanina. Pwede kayong mag-picture taking dun sa tinuro ko kanina kahit hindi na kayo dumiretso dito. Dapat ka na, nagari. You know, first time mag-exercise. Ganda nga ng sapatos mo, buti nga nakaganyan eh. Ah, pre. Na tayo guys. Training. Basahin ko lang to. Putik. Yan. Yan ang dadaanan nyo dyan, oh. Parang hagdan lang. Yan. Doon kami nagpark sa baba. Yan yung paakyat niyan. Yan. Trekking exercise with Mount Gulugod Baboy. Talaga namang mapapahalo-halo ka dito. Pupunta kayo dito ay dapat may dala kayong extra na damit. Kasi papawisan kayo eh. Saka mas maganda kung maaga. Yan. Ito yun. Ang ganda sana kung nadadala yung motor dito. Kaya lang hindi pwede. Yan. Dito nagka-camp. Pwede ka mag-camping dito. Kaya lang dahil tanghali na kami dumating, medyo mainit na. Yan. Maraming camping spot dito. Sigurado ako napakadamig sa gabi dito. Yun oh, meron pa dun. Napakagandang tanawin. Subukan natin bumaba doon. Yan. Baba. Mahirap pag naka-boots. Hindi pang hike ang boots. Oh, masakit sa paa. Lagay naman sila ng mga basurahan dito. Medyo mataas ng damo dito. Baka mamaya bangin na to ha. Ayan. Ayan. Ang city. Discover
Tingnan natin dito kung meron pa. Dito may flat area dito. Parang mas maganda dito mag camp. Kasi flat area siya, tapos overlooking talaga siya. Ayan. Dumapa na yung mga damo siguro sa lakas ng hangin. Maganda. Yan ang paligid ng Gulugod Baboy. 80 pesos ang entrance, parking 30. Medyo may kamahalan siya. Na-expect ko 20 lang eh. Dito lang yung pinakamahangin na part. Pre, okay naman? Sarap. Gutom na, gutom. Gutom, sarap maghalo-halo, no? Ito nga pala ang tiger dito. Tiger. Si Muning. Muning. Wala kaming dalang pagkain eh, tubig lang. Manghingi ka doon sa sa amo mo kasi malaking binayaran namin doon. Pwede ka mag-order ng Jollibee, magpa-grab kayo. Si Muning. Yan, pababa na kami guys. Masakit sa toes, yung boots. Pag ganitong trail. Ayan o, bubuli. Yan. Bubuli ang tawag namin dyan. Ayan. Alis na kami. Dapat pala nag-ano. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat tandaan nyo yung dinaanan nyo kanina kasi maliligaw kayo pabalik. Tulad namin, naligaw kami. Pero sa kalaunan, nakita rin namin ang daan palabas. Dahil sa mainit na panahon, napagpasyahan namin na puntahan itong nadaanan namin kanina na may meron silang special buko halo-halo. Dito nga pala yan sa Ala Animals Buko Halo-Halo. Hindi lang pala buko halo-halo ang meron sila dito. Pwede rin kayo dito mag-breakfast or lunch. Kasama ng kanin yun. Bangus silog yun. Ispang ganun din. Tapos yung bangus kalahati lang. Anong bestseller nyo dyan? At meron din silang tinitinda ng mga iba't ibang klaseng kape dito. Separate po ng diet. Kasi i-cash ko yung akin. Okay po. Kaso ano to eh, hindi 150. Gigiling eh. Ang bangus. May vanilla. Ito na nga pala yung kanilang special buko halo-halo. May yema pa. Buko halo-halo. First time nga pala namin na makatikim nito. Ang sabi nung nag-serve sa amin, yung yelo na ginamit dito ay galing sa sabaw ng buko. Yan, mga sahog niya. Wow. Ito halo for 150 pesos. Sarap naman siya. Hindi kasi ang ginamit nga daw nilang dito yelo, yung pinatigas na buko juice. Yung ginamit nilang yelo. Yan, buko halo-halo.
Sa sahog, wala siyang mga beans. Tulad ng typical na mga halo-halo. Pero may ano siya, oh, leche flan. Malaki naman yung leche flan niya. Pati simulan natin yung pre, ano? Yung sabi mo, makapuno. No? Ito, makapuno. Yun, may makapuno. Wala oh. Wala. Hindi. Ano pala to? Sago. Lago. Mm. May kamote din. Mm. May kamote. Sago. Pero more on ano siya yung mga gelatin. Kasama? No, pre, yema. Yan siguro yung nagpampatamis. Hinalo niya. Hindi. Ay baka nga yan ang pampatamisan. Hindi, parang pangit naman ihalo ang yema dyan, pre. Hindi may legit lang nga eh. Oo nga. Bagay. Ba't hindi pa hinalo dito? Ikaw na daw maghalo. Kasi ito ay kamote. Ah. Yan ah. Tapos kakainin mo itong buko na sa gilid. Okay din naman. Okay naman yan. Sir. Siguro mga 8 na. Ayan. First time ko nakatikim ng ganito eh. Makalagay sa buko. Okay. Ah. Hindi siya matamis. Tama lang Ang yellow ano, ginamit sa kanya ay buko juice. nakatigas. Mapapahalo-halo talaga pag ano. Ganito kainit sa mabini. Ang nagustuhan ko dito, hindi siya ganun katamis, kaya hindi siya nakakaumay kainin. Kaya para sa akin parang bitin yung isa. Bitin. Meron nga din pala silang Facebook page. Madali nyo itong makikita sa Mabini kapag gumamit kayo ng Google Map. Kaya pala ganun ang pangalan ng restaurant nila dahil marami silang mga hayop dito at mga isda. So palagay ko ang may-ari nito ay mahilig mag-alaga ng mga isda at iba pang mga klase ng hayop. Takot yung bibig oh. Ang laki. Pirana ba dyan? Pirana? Hindi, yung Paco fish. Paco fish. May mga maliliit din dito. Display lang to. Aquarium of Hammerhead. Pero wala namang Hammerhead. Yan. Iba-ibang kulay ng isda oh. Yan. Marami pala dito sa loob, pre. Ayop. Mga isda, aquarium siya. Saka mga ibon. Ada animal. Oo. Ibig sabihin may mga Ay, may ano dito, ibong bato-bato tawag dito eh. Yan, pawikan yan, pre. Ito yung normal na pagong eh. Ito, alam ko pawikan to eh. Babot sa tubig. Ano? Huminga. Humihinga lang yan paglulutang. At pagkatapos namin mabusog ay pauwi na rin kami. Worth it naman balikan ang restaurant na to kung sakaling magawi uli kami dito sa Mabini, Batangas. Tara na. Kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like and share na lang at paki-subscribe na lang din sa channel ko. Muli, mag-iingat po tayo palagi. Salamat sa inyo.